Hi guys! Hello everyone! Hello mga Sisilab! Welcome back again to another video hair transformation, and this is me, your Sisilabs Chading. And for today's video mga Sisilab ay magre-reban na naman po tayo ng another buhok na sobrang kinky at sobrang kapal. Actually mga Sisilab, na-reban ko na po ito siya 2 years ago at na-feature ko na rin po siya ito dito sa ating YouTube channel. At kung hindi nyo pa napapanood ang kanyang video transformation, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa ating description, or i-click nyo po dito sa ating info box yung video na iyon. So hindi ko akalain na babalik siya after 2 years mga Sisilab, dahil na nga rin po sa panahon natin na pandemic, so hindi agad siya nakabalik sa atin para mapaayos ang kanyang buhok. Pero ngayon kung makikita nyo, halos wala na yung kanyang dating na reband. So virgin hair na po ito mga Sisilab, kaso sobrang kinky talaga ang kanyang buhok. So kung gusto nyo makita ang kanyang hair transformation at kung mapapahabay pa rin po ba tayo sa kanyang magiging after wash result, yan po ang panoorin nyo sa videong ito. And kung excited na kayong lahat, please keep on watching and let's get started! Ugly allowed. Alright mga Sisilab, so before tayo mag-proceed sa ating application ng ating pang-reband, ay ipapakita ko muna sa inyo yung gamot or medisina na gagamitin natin sa buhok ng ating client. Ito po yung Bremode Performance Keratin Silky Straight Rebanding. Kung makikita nyo sa aking mga previous na mga video sa pag-reband mga Sisilab, ay lagi ko po itong ginagamit na pang-reband, lalong-lalo na sa mga buhok na may bleach, kulay, or mga damage na buhok. Isa ito sa mga pinaka-favorite ko na brand or gamitin na pang-reband, lalong-lalo na pag ang nire-reband natin ay medyo damage or naka-bleach hair. Dahil marami din po sa inyo ang nagtatanong at nagre-request na gumawa ako ng video nitong Bremode Keratin Silky Straight Rebanding na gamitin ko sa kinky hair, dahil usually nakikita nyo lang po ito sa mga damage or bleach hair na pang-reband na ito ang ginagamit ko. So ngayon ay gagamitin natin ito sa kinky para makita nyo kung gaano rin ito ka-effective or kung gaano ito kaganda. Dahil itong Bremode na ito na Keratin Silky Straight Rebanding ay subok ko na siyang ginagamit sa mga damage or may bleach na buhok. Medyo mild lang yung pang-reband na ito mga Sisilab, so hindi ko siya masyadong ginagamit sa mga normal or kinky hair dahil matagal siya makaluto. Pero this time ay pagbibigyan ko kayo na gamitin ito sa kinky na buhok na ito yung gamit natin na gamot. So first thing we gonna do after natin ma-analyze yung buhok ng ating client, ma-prepare, ay mag-apply na po tayo ng ating rebanding cream number 1. Since ang buhok ng ating client na nire-reband ngayon is virgin hair, so yung application po natin is 1/2 inch or 1 inch away from the scalp, then hanggang dulo na po yung ating application. Section by section po yung ating application at huwag masyadong kakapalan yung ating pagsisection, lalong-lalo na kung ang nire-reband po natin is medyo makakapal yung strands or kinky yung ating nire-reband. At kapag mag-apply kayo, i-massage nyo po yung pinakagamot sa buhok ng ating client para even yung ating distribution ng medisina at mas maganda yung pag-process ng gamot sa buhok ng ating nire-reband. So dahil makapal nga po at medyo kinky yung buhok ng ating nire-reband at yung ginamit natin na pang-reband is yung Bremode Keratin Silky Straight Rebanding na para sa akin is medyo mild lang siya, so medyo matagal po yung ating pagbabad dito sa buhok ng ating client. And tips ko sa inyo mga Sisilab, pag always po kayo mag-hair strand test before kayo mag-banlaw, para ma-make sure na luto yung buhok bago nyo banlawan kahit anong brand po yung ating ginagamit. At this point mga Sisilab ay tapos na tayo mag-apply ng ating rebanding cream number 1. So ibababad ko muna ito ng 1 hour, then babalikan natin siya para i-check kung nag-react na po ba yung kanyang buhok sa medisina. At makalipas nga ang 1 oras, nakababad yung ating rebanding cream number 1 at binalikan natin yung buhok ng ating client at nag-perform ako ng hair strand test. Kaso napansin ko na hindi pa talaga siya nag-react. So ang ginawa ko dito ay nag-retouch ako or nagdagdag ako ng gamot sa buhok ng ating client para ma-make sure na maluto talaga siya. At dahil nga kinky at makakapal yung strands ng buhok ng ating client at ang ginamit natin na pang-reband dito is medyo mild, so hindi pa nag-react yung gamot kahit na ibabad natin siya ng 1 oras.
At dahil medyo natutuyo na yung gamot sa buhok ng ating client, yun na nga po ay nagdagdag na rin po tayo ng ating medisina. At hindi na ako dito muna nag-spray ng water dahil magiging mas matabang yung effect ng gamot sa buhok ng ating client. And regarding naman sa pag-hair strand test, mga sislab, may video po ako nun. Ililink ko na lang po dyan sa ating description yung video na yun or dito sa ating info box para mapanood nyo dahil napaka-importante yon sa ating pagre-reband dahil yun ang susi para hindi po tayo ma-backjob or hindi ma-over-process or ma-overcook yung buhok ng ating client. And after ko nga siya ma-retouch mga sisilab ay nagdagdag ulit ako ng oras sa pagbabad ng ating rebonding cream 1 sa buhok ng ating client. And take note, nagdagdag ako ng another 2 hours. So all in all, naibabad yung buhok ng ating client for about 3 hours. Ganun po ka tagal yung babad niya mga sisilab dahil nga matagal makaluto yung pang-rebond ng Bremode na ito. At syempre, habang nakababad yung gamot sa buhok ng ating client, ay chinecheck ko siya from time to time para makita ko kung nag-react na po ba or kung pwede na po bang banlawan yung buhok ng ating client. At pag okay na, saka naman natin siya babanlawan at iboblower ng 100% dry dahil after that ay isusunod natin yung ating pag-hair iron. And this time mga sisilab, after nga natin siyang maibabad, ay nabanlawan na po yung buhok ng ating client. So papatuyuin ito natin ng 100% dry at isusunod natin yung ating pag-hair iron. Alright mga sisilab, isa sa pinaka-favorite kong part is yung pag-hair iron sa buhok ng ating client dahil napaka-satisfying talaga ito mga sisilab, lalong-lalo na pag perfect yung pagkakaluto ng buhok ng ating client mula doon sa rebonding cream number 1 dahil mabilis lang siyang maunat at makikita mo talaga yung magiging result niya kung okay po ba siya or hindi. So this time, ayan, nagpa-plansya na po tayo mga sisilab at lagi ko pong sinasabi sa inyo na once na magpa-plansya tayo ng mga ganitong type ng buhok na medyo makakapal yung strands at kinky, kinakailangan na manipis yung ating sectioning at kailangan ulit-ulitin yung ating pagpa-plansya hanggang sa maunat siya at kumintab yung bawat strands ng buhok ng ating client. Bigyan nyo po or lagyan nyo po ng puso yung pagpaplansya, wag masyadong madaliin dahil pag minadali nyo yan, maaring mabackjob yung ating nire-reband. And by the way mga sisilab, kung magtatanong kayo kung ilang heat temperature yung ginamit natin sa ating pag-hair iron, gumamit po ako dito ng 220 degrees Celsius. So hindi ko na lang po ipapakita sa inyo yung buong process ng pagpaplansya mga sisilab dahil napakatagal po yung pagpaplansya. Inabot po ako dito ng more than 3 hours sa pagpaplansya. So skip na po natin itong part na to at magpo-proceed na po tayo sa ating next step na gagawin. Alright mga sisilab, pagkatapos natin dito mag-hair iron sa buhok ng ating client ay isusunod natin yung ating pag-apply ng neutralizing cream. Pero bago tayo mag-apply ng ating neutralizing cream, kinakailangan na ipahinga muna yung buhok ng ating client for about 10 minutes para makasingaw yung init mula doon sa ating pagkakaplansya. Kinakailangan na malamig yung buhok bago natin siya applyan ng neutralizing cream. At pagkatapos nga natin mapahinga yung buhok ng ating client at lumamig na mula doon sa ating pagkakaplansya, ay mag-a-apply na tayo ng ating neutralizing cream. At kung mapapansin nyo at baka magtaka kayo kung bakit kulay red or kulay pink yung ating neutralizing cream, yan po ay hinaluan natin ng ating liquid cellophane. At alam nyo ba mga sisilab, meron din ako mga video na yung liquid cellophane natin ay hinalo sa rebonding cream number 1 pero dito sa video ito ay hinalo natin siya sa cream number 2.
At baka magtanong kayo kung bakit sa cream number 2 ko siya or sa neutralizer hinalo yung ating liquid cellophane na instead sa cream number 1. Wala lang, trip ko lang yun mga sisilab. Hindi, para may choice lang kayo mga sisilab kung saan nyo gustong ihalo yung ating cellophane or liquid cellophane. It's either sa rebonding cream number 1 or sa ating neutralizing cream. Safe naman po yon at same result naman po ang ating makukuha doon. So, tatapusin ko lang itong ating pag-apply ng ating neutralizing cream na may halong liquid cellophane and we will be right back para sa ating next step na gagawin. Alright mga sisilab, so tapos na po tayo dito mag-apply ng ating neutralizing cream na hinaluan natin ng liquid cellophane. So ibababad muna natin ito for about 20 to 30 minutes and afterwards ay babanlawan natin siya ng tubig. At syempre, wag nyo pong kakalimutan i-follow up treatment for better result ng ating reband. Alright mga sisilab, the long wait is over. Ayan, pagkatapos po natin ma-process yung buhok ng ating client sa ating pagre-reband, nabanlawan na po natin siya, and this point ay papatuyuin na po natin at titingnan natin yung kaniyang result, kung mapapahawi po ba tayo or walay. At syempre, yung inaabangan ng lahat, yung kanyang after wash result, kung ganun pa rin po ba siya kaganda or magiging walay po ba ito. Yan po ang abangan nyo sa dulo ng videong ito. And by the way mga sisilab, kung meron pa kayong mga questions regarding sa videong ito, i-comment nyo lang po dyan sa comment section at sasagutin natin yan lahat. At kung meron pa kayong mga other questions, suggestions, ilagay nyo lang po or i-comment nyo lang po mga sisilab at gagawin natin yan in the future. At syempre, bago matapos ang video ito, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click nyo rin po yung notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And ito na mga sisilab, malapit na po siyang matapos or matuyo, at kung mapapansin nyo ay malaki na po talaga ang naging changes sa buhok ng ating client mula doon sa sobrang kinky, sobrang kapal ng buhok niya into shiny, silky and straight hair. And syempre, pagkatapos natin itong patuyuin, ay papadaanan natin siya ng panghuling plansya. And of course, huwag nyo pong kalimutan ang kanyang after wash result, kung ito po ba ay have or walay, at i-comment nyo ang inyong thought kung ano ang inyong masasabi regarding sa kanyang hair transformation. There you have it mga sisilabs, ito na ang kanyang final look after natin siya mapadaanan ng panghuling plansya. As you can see, napaka-smooth, silky, and straight ng kanyang buhok mula doon sa sobrang kinky at sobrang kapal. At syempre sa ginamit natin na pang-reband, which is the Remote Performance Keratin Silky Straight Rebanding, na napakaganda rin niyang gamitin kahit sa mga normal or kinky hair, hindi lang sa mga bleach or colored hair. So hanggang dito na lang po ang video ito mga sisilab. Maraming salamat po. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab, until our next video. Paalam!